ay may pamagat combination of divine methods. Malala po ninyo yung ating mga ininom kahapon? Ano ang napansin ninyo doon? Dati naman tayo ay nag-cleansing din ng ganyan. Pero kahapon nakita ko yung malaking improvement sa method, paraan ng mga cleansing. Kasi noon napapakinggan ko nga yung umiinom ng malunggay, nahihirapan sila. Pero kahapon, madali lang naman inumin. Bakit? Dahil sa tinatawag na combination. Okay? Kahapon nga, hindi puro yung apple na iniinom natin. May combination din na pineapple juice, di ba? So, ganun din sa Panginoon, may pamamaraan siya sa kanyang gawain. Kaya ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga, combination of divine methods. No? Sa tekstong ito, pansinin niyo kung anong combination ito. Matthew chapter 9 verses 35 or 36, sabi dito, "And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd." Doon sa verse 35, ano po ang napansin niyo doon na combination na ginamit ng Panginoon sa kanyang pangangaral sa mga tao? Preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. So may dalawang ginamit dito na combination. Preaching and healing. Kaya dito po sa sinasabi ng ating Espiritu ng Hula, ito ang paliwanag, komentaryo doon sa ating binasa sa Matthew. Ministry of Healing, page 141, sabi dito, "Physical healing is bound up with the Gospel Commission. In the work of the Gospel, teaching and healing are never to be separated." Kaya sa palagay ba ninyo, makalikom si Kristo ng ganun karaming audience o ganun karaming tao na makikinig sa Kanya without the practice of healing? Kaya naman, libo-libo, alam natin kung titingnan natin sa Gospel mula sa Matthew, yung isang audience na may 4,000. Yung iba naman, 5,000. Mga lalaki lang yun maliban sa mga babae at mga kabataan at mga bata. Gaano karaming audience yun? Bakit ganon karami ang lumalapit kay Kristo? Nagpa-flock doon sa Kanya. Dahil sa panggagamot. Dahil pag nagkabalitaan na yan, siyempre mula noon, marami na may sakit Mataas man o mababa, mayaman o mahirap, lahat naman inaatake ng sakit. Kaya yun, nagpa-flock yung mga tao kay Kristo dahil nabalitaan nila na siya ay nanggagamot. Kaya yun po ang sinasabi dito. In the work of the gospel, teaching and healing are never to be separated. Kasi malala kong sa aming mga karanasan bilang mga missionary, pag pangangaral lang, Biblia lang ang dala-dala mo, minsan iniiwasan ka pa ng mga tao Katulad ng karanasan ng isang kasama natin papalapit pa lang, sabi nung nakatanaw sa bintana, "Mga Jehovah's ba kayo?" "Bakit hinahanap po ba ninyo Jehovah's Witness?" "Ay, hindi. Isasara na." "Ay, hindi po kami Jehovah's Witness. Kami po ay nagtuturo ng panggagamot." Katulad halimbawa ng asthma, asthmatic pala yung tao. Ganun ba? Ano ba yan? Yun. Pinapasok na yung tao. Ay di nakapasok yung ating mensahero doon sa tahanan ng isang tinatawag nilang sarado katoliko. Kaya kung titingnan natin yung pamamaraan na iniwan sa atin ng Panginoong Hesukristo, ito ay isang magandang halimbawa para sa atin. Sabi dito sa Medical Ministry, page 239, "Medical missionary work brings to humanity the gospel of release from suffering. It is the pioneer work of the gospel. It is the gospel practiced, the compassion of Christ revealed. Of this work there is great need, and the world is open for it. God grant that the importance of medical missionary work shall be understood, and that new fields may be immediately entered."
Alam po natin ngayon na napakarami ngayon ang mga naghihirap sa sakit. At ang mahirap pa nito, napakamahal ang bayad sa ospital. Kaya papunta ka sa mga, lalo sa mga specialty clinics, ang mahal ng bill, ano? Check up pa lang, napakamahal na. Lalo pag idadaan ka na sa medical protocol, napakamahal. Kaya nga, sabi dito, yung pioneering work na iniwan sa atin ni Kristo ay yung i-combine yung preaching at saka medical missionary work. Kaya yun nga ngayon po ang ginagawa natin simula sa ating GC, yan ang paraan na ginagamit ng ating church para sa ganun, mas madali nating maipakalat ang ebanghelyo at isa pa, matulungan din ang mga taong naghihirap sa sakit. Ano po? Sabi dito, kasi madalas ang mga bata isinasantabi natin sa ating gawain ganito dahil sabi nila baka ma-expose pa sila sa sakit. Pero kung ating basahin itong nakasulat sa Adventist Home, page 489, anong sabi dito? Children can take part in the medical missionary work. Pati pala mga bata ay pwede silang i-involve. Ano? Kaya nga sabi dito, children can take part in the medical missionary work and by their judges in titles can help to carry it forward. Kaya pati pala mga bata ay pwede nating i-involve. Yan nakasulat dito divine counsel na ito Kaya pwede nating i-involve yung mga bata. Titingnan lang naman natin yung mga sitwasyon na siyempre sa mga nakakahawang mga sakit, iiwas sila. Pero sa mga sakit naman na hindi, ay pwede natin silang i-involve. Makakatulong din pala ang mga bata. Lalo yung mga bata natin na marilikot, sa halip na gamitin nila sa kalikutan hindi gamitin sa mga activities na ganito, di ba? Na kapaki-pakinabang. Kaya yan po ang sinasabi dito na children can take part in the medical missionary work. Okay? At hindi lang yung mga matatanda, pati mga bata. Maliwanag ang payo sa atin. Yung sabi dito sa Counsels on Health, page 535, I can see in the Lord's providences that the medical missionary work is to be a great entering which, whereby the deceased soul may be reached. Do medical missionary work, thus you will gain access to the hearts of the people. The way will be prepared for more decided proclamation of the truth. You will find that relieving their physical suffering gives an opportunity to minister to their spiritual needs. Kaya yun, yung medical missionary work ay magandang paraan na makapasok na tayo sa mga tao at pwedeng mabuksan ang puso ng mga tao upang maiparating natin sa kanila ang kautuhanan. Kaya sa pamamagitan ng paggamot, sabi dito, sa kanilang physical suffering, ay magkaroon tayo ng pagkakataon na magkapaglingkod din sa kanilang mga spiritual na pangailangan. Actually, maraming mga tao ang hindi mo basta-basta marating, hindi mo basta-basta malapitan kung walang sakit. Ano po? Lalong-lalo yung mga mayayaman. Ang mga mayayaman, doon ka palang sakit, wala na. Mahirap magkaroon ng access upang sila ay malapitan at maiparating sa kanila ang mensahe ng kautuhanan. Maliban lang kung sila nga ay may sakit, maging bukas pa ang daan para sa kanila upang tanggapin ang kautuhanan. At tingnan natin yung ilang halimbawa sa Bible, paano na iparating ang kautuhanan sa iba't ibang klase ng tao. Katulad ng isang parisyon na ito, alam niyo yung parisyon, mataas na grupo ng mga Hudyo, mga mayayaman yan at may impluensya sa lipunan at mga napaka-religyoso, di ba? At alam natin sa kasaysayan ng Ebanghelyo, ito ang mga pangunahing kontrabida ni Kristo nung andito sa lupa. Pero tingnan ninyo ang isang parisyong ito kung paano naabot ng Ebanghelyo. Sabi dito, how did Christ reach the heart of a Pharisee called Simon the leper? Matthew 26:6, sabi dito, now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper. Pero nung ang tagpo na ito, hindi na siya leper kasi nagamot na nga siya. At yun ang daan na binuksan niya yung kanyang tahanan at tinanggap si Kristo, inanyayahan si Kristo at ang kanyang mga alagad. Dahil yung dating Simon the leper ay ginamot ni Kristo mula sa kanyang leprosy. At alam natin, nung panahon ni Kristo, yung leprosy
ayon sa mga doktor ng panahon na yon, ay incurable, di ba? Hindi pwedeng magamot. Wala pang nakakagamot nung panahon na yan. Mabuti ngayon, meron ng gamot. Pero nung panahon na yan, 2,000 years ago, ay wala pa. Hindi pa na-discover ang gamot ng leprosy. Pero nagamot ni Kristo ito. Ngayon, sabi dito, sa isang okasyon nito, Luke 7:36-37, and one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. Di ba, itong malala niyo, tagpo na yun na may isang babae doon na makasalanan, na kilalang kilala din ni Simon the Leper, na isang parisyo, na pumunta doon sa kanyang tahanan na hindi naman imbitado. Ito yung tagpo na yun. Nung inimbitahan si Kristo at ang kanyang mga alagad ni Simon the Leper, na isang parisyo. At ayon doon sa Desire of Ages, kung pansin nyo sa chapter 62 ng Desire of Ages, basahin nyo ang buong chapter. Itong si Simon the Leper na parisyo, bagamat siya ay parisyo, nandun yung kanyang spiritual pride, pero siya ay nagiging, sabi doon, lowly and self-sacrificing disciple ni Kristo. So, yun yung record ng Spirit of Prophecy tungkol sa parisyong ito, na naabot dahil nga sa kanyang sakit na pinaggaling ni Kristo. Ngayon, sabi dito sa Desire of Ages, page 557, Simon had been healed of the leprosy, and it was this that had drawn him to Jesus. He desired to show his gratitude, and at Christ's last visit to Bethany, he made a feast for the Savior in his disciples. So, yun po yung karanasan ng mataas na taong ito. Kaya nga sa ating karanasan din, sa yung mga ibang nahikayat sa Isdarm, actually, lalo-lalo yung mga kilalang tao may kaya, ay naabot sa pamagitan din ng panggagamot. Sila kasi ay napagaling, kaya nabuksan ng kanilang tahanan, ng kanilang puso na makinig sa ating mga mensahe hanggang sila ay nahikayat sa Isdarm. O dahil dito sa medical missionary work. Nakatulad ni Simon the Leper. Ngayon, sabi dito, sa isang pangyayari naman, alam niyo yung isang isla sa Milita, nasa bandang Europe ito eh. In what way that the gospel was preached to the island of Milita by Apostle Paul. Yung maalala niyo yung last na biyahe ni Apostol Pablo mula sa Jerusalem hanggang sa Rome. Sila ay napadaan doon sa island of Milita dahil nga sa nasira yung kanilang sasakyan dahil nakasalubong sila ng bagyo. At sila ay napadpad sa isang isla ng mga barbarian people. At alam niyo mga barbarian, delikado ang mga tao na yan, di ba? Pero tingnan niyo ang pangyayari dito. Ayon sa Acts chapter 28 verses 7 hanggang 9, sabi rito, in the same quarters were possessions of the chief man of the island. Ito nga yung island of Melita ng mga barbarian sa mga tao. Whose name was Publius. Yun yung chief ng isla na yun. Who received us and lodged us 3 days courteously. And it came to pass that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux, to whom Paul entered in and prayed and laid his hands on him and healed him. So when this was done, others also which had diseases in the island came and were healed. Verse 10, who also honored us with many honors, and when we departed, delighted us with such things as were necessary. So makita ninyo doon sa isla na yon na doon napadpad sina Pablo nung sila inabutan ng bagyo. Kasama yung mga 200 sundalo ng mga Romans at yung iba pang mga prisoners na kasama ni Pablo papunta doon sa Rome. No? Dahil nga doon sa yung Vienna nung yung chief ng isla ay meron siyang bloody flux. Inaagasan ng dugo. Napahirap gamutin yan. Nung ginamot ni Pablo, ano ang nangyari? Nagkabalita na yon, lahat ng mga may sakit doon, dinala na kay Pablo at pinagaling sa mga may sakit, sa kanilang mga sakit. At doon nabuksan ang Ebanghelyo. Kaya nga doon sa later experience ng mga alagad, nakapasok ang Ebanghelyo doon sa Milita. At ayon doon sa history, nung tiningnan ko yung history ng Milita,
Nakapunta pa pala si John dito, yung huling alagad na namatay, si John the Beloved, nakarating dito. Pero ang nagbukas actually ng Ebanghelyo dito ay si Pablo. Nabuksan ang Ebanghelyo doon dahil nga sa panggagamot. At tingnan nyo, nung umalis na sila sa isla na yun, ang daming pinadala sa kanila. Yung mga produkto doon sa isla na yun. At binaon nila sa daan patungo sa kanilang paglalakbay papunta sa Rome. So yun yung karanasan dito. Ngayon, alam niyo kahit sa panahon ng loud cry, yung huling pangangaral ng Ebanghelyo, ano pa yung isa na gagamitin? Isang paraan na gagamitin. Tingnan natin. In the time of the loud cry, what is one of the most effective agencies to bring the people to the side of the truth? Anong sabi? Great Controversy 611 at 612. The work will be similar to that of the day of Pentecost. So alam na natin yan, chapter 2 ng Acts, yung pangyayari doon. Servants of God with their faces lighted up and shining with holy consecration will hasten from place to place to proclaim the message from heaven. By thousands of voices all over the earth, the warning will be given. Miracles will be wrought, the sick will be healed, and signs and wonders will follow the believers. Thus the inhabitants of the earth will be brought to take their stand. So isa po yun sa gagamitin na upang mahikayat ang mga tao sa side ng katotohanan, ang panggagamot sa mga may sakit. Sa ngayon, dahil hindi pa naman na ipagkakaloob yung kapangyarihan ng latter rain sa atin, ginagamitan natin ng mga pamamaraan, mga natural na pamamaraan, yung mga tinatawag na God's agencies, yung natural na pamamaraan, katulad ng ginagawa natin ngayon, yung cleansing at ng iba pa. Pero pag ipagkaloob na sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, yun, muling mauulit yung karanasan nga ng Pentecost. Di ba, maalanin nyo na yung mga may sakit, dinadala lang nila yung panyo kay Pedro, gumagaling sila. Tapos yung madaanan ng anino ni Pedro, gumagaling. Di ba? So, mangyayari yan sa mga mga nalabi kapag tanggapin nila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ay panahon ng loud cry. At sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit, ay marami ang mga papanig sa katotohanan. Kaya nga sabi dito, the inhabitants of the earth will be brought to take their stand. And those hearts who are open to the truth will go on the side of truth and righteousness. Pero sa ngayon, na hindi pa naipagkakaloob ito, may payo sa atin ng Espiritu ng Hula, lalong-lalo sa mga workers. Upang maging effective daw ang kanilang gawain, kinakailangan na samahan nila yung kanilang preaching sa pamamagitan ng mga skills sa panggagamot. Yung mga simple at natural na pamamaraan kung paano gamutin ang mga may sakit. At naging karanasan na natin yan dahil makita natin na kapag gagamitan natin ng ganong mga pamamaraan, check upin natin sila, libre naman, tapos turuan natin sila ng panggagamot, ay maging open talaga sila, bukas sila sa atin. Naranasan namin yan sa Laos dahil alam natin ang Laos, isang communist country yan. Hindi ka basta-basta pwedeng magbigay ng ng mensahe. Pero yung mga may sakit, kapag tinulungan mo at gumaling, lalo pag gumaling sa itinuro mo na simpleng pamamaraan, yung mga herbal lang nakapalibot, yun, maging bukas sila sa Bible study. Marami po nating karanasan ganyan sa ibang mga, dito man sa ating bansa at sa ibang bansa, naranasan natin yan. Doon sa Indonesia, nung kami ay nagbigay ng medical missionary work, doon pa na, ang ginamit pa naping kapilya doon, kapilya ng Pentecostes, tinatawag na Bethany Church. At yung pumasok doon, iba't ibang sekta, pati mga Muslim. Pumasok sila, yung mga Muslim, hindi mo basta-basta imbitahin yan. Mga prejudice yan sa Christianity, pero makita mo, maraming mga babaeng Muslim na nagpumasok doon. At nabigyan pa namin ng mga polyeto, mga saka mensahe. Pagdating ng Sunday, may mga dumating din na nakinig. Nung kami ay nangaral doon, binigyan kami na kami ang mangaral doon sa kanilang pulpito. Kaya makita natin na sa pamagitan ng medical missionary work, nabubuksan talaga ang daan para sa atin. Kaya yun, yung mga workers, pinapayuhan tayo na mag-aral din tayo ng mga natural methods. Kaya nga sa ating missionary school, ini-incorporate natin sa ating curriculum yung
mga panggagamot, no? Medical missionary. Isinasama natin sa ating training. Para sa ganon, yung mga produkto natin sa ating missionary school ay hindi lang marunong magbigay ng aral, sermon, kundi marunong din sa mga panggagamot. Dahil yun po ang iniwan sa atin ng Panginoon na halimbawa upang ating sundan ang kanyang example. Ano po? At yun nga sa ating huling nabasa na hanggang sa huling pangangaral ng Ebanghelyo ay gagamitin ang pamamarang ito, ang pagpapagaling sa mga may sakit. Kasi yun ang nabasa natin kanina. In the work of the gospel, preaching and healing are never to be separated. So hanggang dito lang po ang ating mensahe sa umagang ito at muli, good morning sa ating lahat.